PCG naka-heightened alert matapos ang bombing incident sa Marawi City at ang kanilang assistance sa mga biktima ng malakas na lindol sa Surigao del Sur. Yan ang ating pag-uusapan kasama si Rear Admiral Arman Balilo, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Rear Admiral Balilo, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali po at magandang tanghali po sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Sir, isinailalim po sa heightened alert ang Philippine Coast Guard matapos ang pagbobomba na naganap sa Mindanao State University. Ano-ano po ang mga security measures ang isinasagawa ng PCG sa ngayon? Well, unang-una po, nagdagdag po tayo ng mga tauhan sa ating mga tinitingnan na kung saan maaaring maapektuhan itong pagbobomba, lalong-lalo na po sa mga ports na involved dito sa bahagi ng Mindanao. At yung mga barko po ay nilagyan din natin ng additional sea marshal para po sumama dun sa mga pasahero habang sila naglalayag sa karagatan. Nagdagdag din po tayo ng mga K9 units para tumulong po sa mga shipping companies na mapanatili na hindi magkaroon ng anumang bagay na maaaring ipuslit pagka po may mga pasahero, sa mga pasahero na maaaring magdala ng mga bagay na makapaminsala sa mga barko. Rear Admiral, ano po ang mga coastal areas ang inyong binabantayan sa ngayon? At naka-full deployment po ba tayo ng mga PCG personnel para sa alert status na ito? Yun yan, lahat ng coastal communities ng Mindanao at magiging dito po sa Visayas ay binabantayan natin. And of course, dito sa Metro Manila ay naka-alerto rin po tayo. Naka-heightened alert po ang buong perso ng Philippine Coast Guard. Kasama po dyan yung mga floating assets natin na umiikot sa mga tabing dagat at lahat po ng mga vital installation na may kinalaman po sa paglalayag ay atin pong binabantayan. Admiral, ano po ang magiging ugnayan ninyo with the port authorities hinggil dito? At ano ang mga guidelines sa security measures lalo na po sa mga port at coastal areas? Kasama po namin sa pagkilos ang Philippine Ports Authority, meron po silang port police na kasabay po ng mga patrol operations ng Philippine Coast Guard ay kasamang umiikot. At pati po sa information sharing, pati po sa layers ng security, matibay po ang samahan ng Philippine Ports Authority at ng Philippine Coast Guard para mapanatili nga po na hindi tayo malulusutan ng anumang tangka po ito sa nalalapit po na holiday season. Okay, sir, kumusta po ang pakikipag-coordinate ninyo with the Armed Forces of the Philippines at sa Philippine National Police? Niya, kinukomplement natin yung mga security operations ng AFP at ng PNP. Lalong-lalo na nga po sa mga port facilities at sa mga paglalayag ng barko. At tumutulong din po tayo sa pag-monitor ng mga coastal security ng mga coastal security area o coastal areas na kung saan may mga coastal security patrol tayo at nag-o-observe po tayo ng mga movements ng mga tao at ng mga sasakyang pandagat. We are very active in sharing sa mga information sharing na meron ang AFP at saka PNP. Sir, dito naman po sa malakas na lindol sa Surigao del Sur, ano naman po ang inyong participation at assistance upang makapagbigay tulong sa mga apektadong lugar at individual na malakas na pagyanig? Ma'am, ang ginawa po ng Philippine Coast Guard ay naglaan po tayo ng mga tauhan para po sa mga evacuation, para po din po sa mga kailangang tulong ng Office of Civil Defense nung nagkaroon ng problema ng lindol doon sa Mindanao. No? At nagbantay rin po tayo sa mga karagatan at in-observe natin kung mayroong tsunami o mayroong pagtaas ng tubig at nag-warn tayo sa mga kababayan natin na mag-monitor at kung sakali na kailangan lumikas ay gawin po niyo. Alright, nais po ng PCG na makamit ang Zero Maritime Crime ngayong holiday season. Ano po ang efforts ng PCG para mapalakas pa ang maritime security sa ating mga karagatan? Well, katulad po ng nasabi ko kanina, Ma'am Ninya, no? Dinagdagan po natin yung mga tauhan natin. 24/7 ang instruction po ni Admiral Gaban ay makita yung visibility o yung presence ng
Philippine Coast Guard. At kasabay na rin po nito ay yung harbor patrol natin at pakikipagtulungan sa mga government agencies like AFP, PNP, Office of Civil Defense para po sa isang pangkahalatang pagpapanatili na walang any maritime incident o maritime crime na mangyari ngayong holiday season. Sir, ano po yung mga maritime crime in particular ang binabantayan ninyo? Kasama na po dyan yung mga panggugulo, yung mga theft and robbery sa barko, yung mga disturbance na pwedeng i-commit. At ang pinangingilagan po natin at talagang pinag-aandaan, yun po yung mga may tangkang magpasabog. Bagamat wala pong tayong namamonitor na threat, hindi po tayo nagpapakampante at naglalagay po tayo ng mga tamang measures para hindi po makalusot yung mga banta ng terorista sa ating hanay. Admiral, mensahe at paalala niyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa ating programa ngayon. Ma'am, ang kapayapaan po at maayos na paglalakbay ngayong holiday season, hindi lamang po nakasalalay sa Philippine Coast Guard. Hinihingi po natin yung kooperasyon ng publiko at maging po ng mga shipping company para nang sa gayon na maihatid natin ang maayos sa mga kababayan natin sa kanilang mga probinsya ngayong holiday season. Ayan po, maraming salamat po sa inyong oras, Rear Admiral Arman Balilo, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Salamat, ma'am.